words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po kinakabahan po kasi ako eh. Dapat kang kabahan Kanina po po kung ako magsinungaling ka natatakot rito. eh. Mr. Chair. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na hindi ko po kilala. Parang yun po, naano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. May suspect ka ba? May suspitsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na tinatakutan mo? Para alam ng komite na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong posible magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Sino? Engineer Bryce. Ha? Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po, hindi ko po iniisip yun. Senator Ronald De La Rosa is recognized. You have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Kay Sally Santos. Miss Sally Santos, nung last hearing, napapansin ko sa'yo, masyado kang free-flowing magsalita. Sinasabi mo lahat, normal na normal, natural na natural. Ngayon, napansin ko parang may apprehension ka na, parang takot ka. Meron bang nananakot sa'yo? Meron ba ka bang kinatakutan? Before you answer, I'd like to clarify, no? May kasama kang lawyer, right? Yes po, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chair. Tanungin ko lang ito si Ms. Santos. Kung meron ba siyang kinatakutan, may nananakot ba sa kanya? Bakit biglang nagbago yung demeanor mo ngayon dito sa hearing? Yes, Your Honor. Kasi po sa bahay ko po, marami pong umiikot na mga sasakyan. Tapos ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. May suspect ka ba? May suspitsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na tinatakutan mo? Para alam ng komite na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong posible magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Sino? Engineer Bryce. Ha? Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po, hindi ko po iniisip yun. So, balikan kita. Ms. Santos, may sinabi kang dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. Wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I Tama. correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na
40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza, at dun sa isa pa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos. Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa'yo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuoang 97 million ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha, yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay DE Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So total of 100. Yes, Or kung 100 of the 90, binawasan na niya 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo. Pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po, meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ko. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa kanila? Anong Sinasabi po sa akin mismo ni Boss. For example nga po, may ibang... personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Sinasabi niya po sa So yan akin. ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni Boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. Engineer Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GA, nag-implement lang po kami. Ito Your Honor. mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt eh. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, you meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po nakakontak. Paano mo nalaman na merong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino. Anong staff po ni Boss Henry tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogram ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi Wala. ng boss mo, wala kayong Senator. alam
Wala Senator- kayong alam Senator pagdating. De La Rosa. Yes, sir. Rowan. Whether program or unprogram, no, yung nag-enumerate ka eh. May Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sagaa yun. No, not in your list. Sagaa mismo. Ah, Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadala yung items, kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether program or unprogram, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po yung We will examine that. yes po, Okay. eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project ng listahan ng na 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinabibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito ay program or unprogram funds Yes, ang Your Honor. implement ninyo. Mr. Chair, With the Paano? permission of Senator De La Yes, Rosa. sir. with the permission of Senator Batom, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogram na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan. Walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. 2024, naging 731.45. Mr. Chair, can I ask Senator Aimee from the start? Yung sabi mo, from COVID time, magkano? Yes. Bago mag-COVID 2021, 176. 176. Tapos nung 2022, nandyan, yung 2022 naging 251. Kasama na dyan yung mga bakuna, yung incentive sa mga health workers. Nung 2023, bakit Teka, naging Teka muna, 807? nagsagutan na kayong dalawa. Yun. One follow-up question is allowed. Sorry. Yun lang, idadagdag ko na baka yung mga hinahanap nating ghost project, wala nga sa listahan ng public works, ang DBM naman ang dapat managot. Yan nga, Back to Senator De La Rosa and you have 2 seconds. 2 seconds. Mr. Chair, yun lang sa akin na magkakaroon na naman tayo ng budget deliberation. I hope and pray na mabantayan natin itong unprogram dahil dito pala sa unprogram, dito pala ay ghost project na ito. Sa GAA pa lang, ghost project na. How much more pagdating sa implementation? So, yun lang Thank sa akin, you. Mr. Chair. Ipa-plus ko uli yung katakot-takot na pera kasi confused ako eh. Di ba dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor pag na-download sa inyo yung pera from the central office or DBM? Ang di iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office? Yes, Yusek Toledo, please. Yeah, Mr. Chair. So, DEO level, District Engineering Office. yes, the release of funds po, may level po yan. So, we call it the operating unit or implementing unit. So, as far as public works is concerned, yes, we release directly the funds to the District Engineering Office. Okay, dito confused ako. Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera through the Treasury, of course, no? Dapat yung District Engineering Office ang nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor ang nagbabayad sa District Engineering Office. Ba't nandiyan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either fund transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, another point. When was the last time that SINS or Miss Sally Santos delivered and how much to you? Be truthful. Apo. Ito pong taon na to, nag-deliver po siguro baka mga May po, 2025. Hindi ko po alam yung eksaktong date. Repress kita, March. March po, Magkano? pasensya na po. Magkano? Um, More or less. Estimate baka mga 100 million po. Miss Santos, magkano? Ang dineliver mo nung March 24, 2025. Your Honor,
no March 24, 2025, 457 million. See? Anong 100 million? 457 million ang dinala sa'yo Your, ng SIMS. Your Honor, yun nga po Will you keep lying? When you will Hindi- stop lying? hindi po, Your Honor, hindi ko po talaga matandaan kung magkano yung Between exact 100 figure. and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, Hindi ko po for what talaga natandaan. purpose? Imagine, 400, almost half billion cash. For what purpose? Kagaya nga po ng sabi ko, yan po ay kinukuha ni D. Henry Alcantara sa office ko. Di nga, sa office mo dinala eh. Sa iyo Opo. dineliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretso mo dineliver kay Bryce. Yes, Your Honor. Oh, see? Tama po, Your Honor. Sa office ko tama. po dineliver. Pero For what purpose? ang alam ko po, collection yun sa project po eh. Bakit dadalhin sa'yo? Hindi naman po para sa akin eh. Hindi nga, Kinuha po ba't ni Boss dadalhin Henry. sa'yo? Hindi ko tinatanong kung para sa'yo. Bakit dadalhin sa'yo? Ikaw ang kontraktor. Inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection. Your Honor. Sa'yo dinali. Kasi kung para kay... Hindi ko dinedepend si Engineer Alcantara ha? Kasi pare-pareho ko yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Your Honor, yun nga pong pera na Alam yun. nyo, di ba, pinakita ko sa video in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niyan? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo, andyan ka na, deny ka pa rin ng deny. 457 billion. Aside from that, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? Noong May 6, 2025, Magkano po yun? 141 million po, Your Honor. And then, May 23, 2025, 65 million po. and these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry. Kayo lahat talo kayo ng 1.75 million. Tatandaan na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala ka Pero na posible po, tatandaan pero pagka posible ayaw po. mong tandaan eh. Pero posible pong nangyari nga po yun, Your Honor. Sa record ng mga casino, up ka ng 700 million. Pero ang basis lang nito yung cash to chips and chips to cash. So naglo-launder ka ba? Hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi naman po siguro tama. abot ng ganong kalaking Hindi mo na 700 naman million. matandaan. And I Alam mean mo, po, hindi ka na makakalabas dito. Your Honor, nanalo po pero hindi po ganun siguro kalaki. Napakalaki Ayun ang po ng record 700 million. O ako naman ngayon ang sinungaling. Hindi po. Galing sa mga Hindi- casino tong record ko. Hindi po ganun, Your Honor. Wala po akong ibig Kasi sabihin na ganun. 1.3 billion yung chips to cash mo. 600 plus million yung cash to chips mo. Nagpapalit ka ng mahigit 600 million. Nag-encash ka over a period of 3 years. Hindi ko sinasabing one count. Nung, Kaya kung titingnan record, up ka eh. Pero I don't think so. Because you were laundering. Yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para ilaunder mo. hindi po, Your Honor. Lahat ito lalabas kasi, alam mo, nag-file na yung AMLAC sa'yo. Meron nag-issue na yung Court of Appeals ng freeze order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Opo. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Kayo lahat. From Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasig, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh. Under the law. Opo. Your Yung Honor, as amended. Hindi ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang threshold Threshold, pag yes. casino. Huwag ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. yung doon po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po kami. Kaya Hindi nga, po kami sagutin mo ulit yung tanong ko, naglo-launder. bakit sa'yo nagde-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor?
Your Honor, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inutos sa akin ni Boss Henry. Siya po, pinapapalo up po sa akin yung mga collection kay Sally. Inutos lang po sa akin dahil ako po ang Okay. assistant niya. Ito. Say 457 million. Kani-kanino ang kasi meron diyan sa kaliwang portion nakaatado na eh. May mga ano na 'yon. May mga delivery points na 'yon. Ika nga ito para dito, ito para dito, ito para dito. Tama Di ba? po, tama po. So pwede mo masabihin at least for once magsabi ka ng totoo para plus mo nga uli yan. Yan. Kanino yung nasa foreground, yung mas malapit dito? Para kanino yun? Lahat po, totally hindi ko po matandaan. Pero meron po akong, yan po kasing papel po nasa lower Yung- right portion yung po ng green. picture. Hindi po, yung bond paper po. Okay. Meron po dyan, yan po. Meron po yung malinaw na picture niyan, meron po nakalagay dyan, ano po. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino tong mas Ano malapit dito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? Hindi ko po siya kilala personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yusek daw po. Yusek Mitch Kahayon daw Yusek po. o Congresswoman? Hindi ko po alam. Both. Hindi ko po siya talaga kasi kilala Okay. personally, Your Honor. Gumawi tayo sa bandang kaliwa. Kanino naman yun? Sige, pakimove nga. Alam mo, this is getting very interesting, pero nakakagalit. Opo. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. You know, wag mo kami lulukoy kasi Hindi po. kalahati ng karir ko, nag-iimbestiga ako eh. Nag-i-intelligence work ako eh. Huwag mo ko lulukohin. Hindi O sige, po. yung susunod. Yung sa kaliwa, yung mas konti, kanino naman. Magkano yung sa tansya mo? 1, 2, 3, 4, 5. Your 16 million para kay... Your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga Hindi na, sinagot mo na kanina eh. Opo. Alam mo na eh. I mean yung 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin mo, for the record. ang nakalagay po kasi doon sa may paper na yun nasa Yeah. lower right is Yusek Mitch. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek Yusek Mitch Kahayon po. ng Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. Engineer Alcantara. Magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Your Honor. Abutin tayo hanggang madaling araw dito, hanggang nagsisinungaling kayo. Lahat to magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila Sally, hindi ko po talaga alam yan, Your Honor. Never been part of that. Sinasabi naman po nila yan. Lagi po tinuturo, dinadala sa akin. Do you confirm that, Sally? Na ang kadil mo, diretso si Bryce Hernandez, hindi Yes. si... Yes, Your Honor. So hindi ka nakapagdeal kay DE. Hindi po. Si Engineer Remember, Bryce si po. DE Alcantara was transferred to 4A, OIC Assistant RD, last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung DE. Ibig sabihin, binabypass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, Your Honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang kausap OIC ko siya po. starting Opo. June. Kasi- OIC District Engineer. Before that, ADE siya. Yes, Your Honor. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi sila nagkakaintindihan eh. Isang team sila pumupunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. Namimili ng lisensya, 'di ba? Paki-clarify mo ulit yung role mo. Yung tulad ng pagka-testify mo last time. Si Engineer Bryce po Sorry, kasi. Sorry. Thank you. Senator JB? It's your turn. Hello. Yes, sorry. I was in the phone with the Secretary Remulla. Anyway, Mr. Chair, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa ho kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas compose ho kayo nun. At wala ho kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang iba ho yung
kilos ninyo para kayong may takot, no? Umpisa pa lang, iba yung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na hindi ko po kilala. Parang yun po, naano rin po ako sa pamilya ko na madamay po dito. Kaya medyo So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior. yes, Your Honor. Takot na takot kasi noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo nyo itong dalawa. Yes, Wala Your kayong Honor. takot, pero ngayon parang kayo'y kabang-kaba. Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Siyempre po, halos di na rin po ako nakakatulog Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo Kinakabahan. kinakabahan po ako Sige po, naiintindihan na po natin. Si Engineer JP Mendoza, kasi pasensya na, dito kasi si ADE Bryce at si Engineer Alcantara lang ang natanong, base sa affidavit na sinabmit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po lalo na sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, at ang sabi po ni Ma'am Sally Santos, sinuturo kayo ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry JP, kayo po. Ako po, sir. Apo. Hindi Base siya sa affidavit kasi ni hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi niyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Engineer Bryce, yan po ang sinasabi ni do you confirm na hindi daw totoo? Na di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo ang lisensya niya para doon sa inyong in-house projects, yung kayo pong gumagawa, pero papeles lang yun Yung utos po ni boss amin is kausapin po si Sally para gumana po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So talagang hinihiram niyo ang lisensya ng mga contractors. Tama. Technically, opo. Utos po ni boss amin yun. Alam din ni JP Mendoza ito? JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya pagagamit. Hindi siya Parang ganun, bibigyan ng kontrata Kontrata, kung hindi oo. kayo pahihiramin Parang ng yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina. Kaya sinagot ko po ng hindi po. So, do you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya? Hindi po. Sabi lang ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, pinapahiram. Inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi niya po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ma'am Sally, maaari niyo bang ibahagi sa amin ang nasa affidavit niyo? Tungkol po sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Alcantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza. Your Honor, syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, syempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JB, Please proceed. ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit nyo ulit. Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney ko. Kausapin mo yung attorney kasi baka imbis na hindi lang physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa ka pa rin. Yun po kasi lisensya ko po,
automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses niyo ho sinabi, kayo po ay pinipilit na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatandaan ho ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo at sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala ho ninyo. Ay, Ano ho ba yun? hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko nga, sinasabi nyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi ninyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, Mali lang po ako ng ano po, ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po kinakabahan po kasi ako eh. dapat kang kabahan Kanina po kung ako magsinungaling ka natatakot rito. eh. Mr. Chair, Pasensya na po. I yield the floor to Senator JB. Thank you, Thank you, Senator Dugo. Senator Erwin. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce o Engineer, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September? Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call log ko po, wala po kaming conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo, Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. una po, tumawag po siya, personally niya pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung personal na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce, kinokonfirma ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Saka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-2020? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. Nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Hindi po. Sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si
JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi to sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo na. Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po Kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila din po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama Yes ba? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, inaabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun nung LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ipakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya. Wala po kaming iniutos kay Sally na tapusin po yung project sa PL Baliwag, Your Honor. Napangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun. Kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am? Sa tingin niyo? Ang sabi po ni Secretary Dizon, nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong PL. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB, interject. Alam nyo, kayo starring do sa second privilege speech ko eh. Ito, yung bang nagkaroon ng notice of award, SIMS ito 25CC0091 ang contract ID, di ba? Notice of award February 17. Contract effectivity date, notice to proceed February 24. Yan. Tapos nag-progress billing na kagad. Tapos meron pa yung retrato ba na sila rin may kagagawan na parehong picture para sa first project billing, progress billing at saka sa second or third. Di ba ganyan ang modus operandi ninyo?
Trabahong tamad na kayo eh. Hindi man lang kayo mag-research ng konti, isang picture ang ginagamit nyo eh. Tapos binababayaran nyo na alam nyo namang hindi ginawa. Ito, 100% in 34 days. Ibang project ito, Sims din ito. 25CC0072. Pinagsabay nyo pa. Duplication eh. Tapos, ang ginagamit nyo, tingnan nyo, lahat pare-parehong petsa eh. Natapos ng pareho, binayaran parehong petsa, pareho pati yung 4% na increase sa ano, pareho pa rin. Talaga ano eh, brazen ang tawag niyo, di ba? Wala na kayong pakialam kung mabubuko o hindi. Parang sobrang, sige na, para makakobra na tayo, maski ano na lang. Hindi man lang kayo nag-iingat na eh. Ayan, kayo yan eh. Ang ginamit nyo, lisensya ng SIMS eh. Pero kayo yung nag-ano, kayo bali yung nag-implement. Di ba? O, tatanggi ka. Yan ang modus operandi nyo, di ba? Marami yan. Totoo po, Your Honor. Totoo. Okay, thank you. Pwede po bang magpaliwanag? Kahit konti lang po. Sige, anong paliwanag pa eh? Sige, Ah, sige. Okay. Ano po kasi, inuutos po ni Boss Henry na pakolektahin po ang mga project kasi po meron pong target na disbursement buwan-buwan na kapag hindi daw po naubos ang pera, hindi po makakakuha ng susunod na budget para sa susunod na buwan. Yan po, kaya siya po nagpapakolekta ng mga project kahit walang accomplishment, kulang ang accomplishment. Yun po. Alam niya po lahat ng status ng mga Magkaibang project. proyekto, 25CC0072, Sims Construction, 74 million. Construction of River Bank, Protection, Structure along Pampanga River, Barangay Bulusan. Ito naman, Kalumpit. Marami kayong ganyan eh. Iba-ibang modus, pero pare-parehong kitaan ng pera, pare-parehong hindi man lang iningatan kung paano ayusin yung papeles man lang. Pati papeles hindi maayos eh. Natawa nga yung aking mga kasamahan nung pinakita kong, sipin mo, from December hanggang March or April, hindi na gumalaw yung dalawang tao. Kasi parehong retrato eh. Di ba sabi ko nga, unless hindi umalis at hindi gumalaw yung dalawang tao, totoo yung mga, ayan no? Tingnan nyo, magkaibang petsa yan. Ito yung unang progress billing. No? Tapos nabayaran. Yan. Alam nyo ba yan o pinapaubayan nyo na lang kung kanino? Kaya hindi nyo na na-supervise. Pero kayo, pirma kayo ng pirma ng SWA. Siyempre ito pa, ano, yung Statement of work work accomplishment. Work accomplished, di ba? Opo. Oh. Di ba maliwanag na malversation through falsification? Pinapalsify ninyo ang mga dokumento para makasingil kasi babalik sa inyo yung pera eh. Kayo rin yun eh. Hindi po ako nagpe-prepare niyan, Your Honor. Hindi nga, yung team mo. Pero para ma-release, kailangan pumirma kayong dalawa ng DE. Hindi ka nagpe-prepare kasi team nga kayo eh. Bahala na kayo dyan eh. Bahala na yung accountant, bahala na yung inspector, bahala na lahat. Medyo tumatango si district engineer eh. Totoo no? Sige. Your Honor, para lang po sa katotohanan. Actually, noong ko pa po sinasabi to na ang project engineer po ang nakakalam lahat po ng project. Siya po ang unang pipirma at siya po unang magsacertify. If I may po, baka po uubra, kasi laging ako na lang po ang tinuturo rito eh. Alam ko lang po dahil ako ang boss. Pero sana po sa katotohanan, ito po, siya po ang project engineer ng PL, siya po ang project engineer ng ibang project ni Sims. After po niyan, ito po, sinita ko po ito eh. Bakit nangyari yan eh? So baka po pwede, mabigyan po natin ng pagkakataon para naman po sa magiging fair dito na kada po kasi tatanungin, utos ko. Baka po pagpatay kay Rizal, ako na rin po nag-utos na to later. With due respect po to Chairman, ako po, sinabi ko po sa maraming tao ko, ako po involved sa Ghost. Hindi bali pong makulong kami magkakasama. Pero hindi po ako part ng Ghost na to. Ito po ang project engineer, pwede pong, if you may. Si Dumasig, di ba? Siya po nakakaalam po lahat. Maupo ka nga dyan sa harap, Ray Dumasig. Kasama ka rin sa BGC, di ba? BGC Boys. Part ka rin. Malakas ka rin magsugal. Sipin nyo, sinusugal nyo yung bira kayo. Sige, Dumasig. Ray. Hello po. Yun po, ako po yung na-assign na
project engineer po dito sa, ako po yung dinesignate ni Engineer JP po na maging project engineer sa PL po tsaka sa Perez. So, nung na-designate na po sa akin to, ang sabi po kagad nila, sila na daw po ang bahala. Wag ko na daw po pakialaman. So, yun po. Bali, ito po nangyayari po nung nung project inspector pa lang po ako. Ang project engineer po nun at that time, si Engineer JP, si Engineer Paul, tas ang happy po namin si Engineer Bryce. So ako po bilang project inspector po nung time na yon, sumusunod lang po ako sa utos nila na wag ko na daw po pakialaman yung project. Hindi lang naman po yun yung hawak kong project. So Sabi pirma ka lang ng pirma, wag mo nang pakialaman, pipirma ka na lang. Actually po, nung project inspector po, wala pa naman po akong pinipirmahan at that time, more on site visit lang. So, ganun po yung nagiging sistema nung mga panahon na yon. Sinasabi po nila, wag ko daw po ipaalam. Cut to the chase, ano? Okay po. Sino mas mukhang mastermind sa kanilang dalawa? Si Bryce o si Engineer Alcantara? Si Bryce po, sa Ghost Project po. Basta Ghost, siya nakakaalam. Opo. Sila pong dalawa ni Engineer JP. Actually, So, alam mo rin yung consequence ng napasukan mo kasi signatory ka. Ngayon pong nalaman ko po yung na hindi po pala nila ginawa yung mga project. Yun nga ang masama eh. Alam nyo, hiniram nyo lisensya. Hindi, Talagang medyo maiyak talaga yun kasi siya mananagot talaga, lisensya niya eh. Pero wala siyang kamalay-malay kung paano nyo ginawa o hindi ginawa yung project. Kaya ang hindi po ako pakiusap niya, kasama doon, habulin Mr. nyo Chair. na gawin sana pero hindi naaabot eh. Paano pa nga aabot? Kaya nyo bang gawin in 1 week? Eh nag-i-inspection na kabi-kabila. Hindi kaya, di ba? Yan ang problema eh. Sige. Your Honor, tinanong ko po siya, bakit pumayag ka sa ganyan? Eh po, nasa affidavit po ni RJ Dumasig na sinabit sa central office na ang bilin po sa kanya ay siya na po magsabi, wag na po ako, Your Honor. Baka po maging self-serving. Sige, Ray. Ayun po. Sabi po nila sa amin before, hindi lang naman po sa akin, pati po dun sa ibang project engineer. Pagka po sinasabi po nila, wag daw po ipapaalam kahit kanino, pati na po kay Boss Henry. So alam niyang Ghost John, alam niya. Nino po. Ni Bryce. Hindi po, basta po, wari na po. For example, Hindi mo alam kung alam niyang Ghost yung ginagawa. kasi po, wari na po, may isang project po nung time na 2022, or eto na lang pong PL, para po, na-prove na po na Ghost Project to. Yun po, sinasabi po nila na wag na po namin pakialaman. Ako po yung inspector, pati po yung materials engineer. So kami po, tulad nga po nung sinabi ni Ate Sally kanina, hindi po namin alam yung location ng project. Kasi po hindi lang naman po ito yung hawak kong project. Excuse me, no? Okay po. Minsan pa meron pa kayong ginagawa na hiniram ng lisensya, papakitaan nyo pa ng project sa ibang grid coordinates. Ililigaw nyo pa yung may-ari ng lisensya. Hindi, natapos yan. Ito, actually, ligaw yung contractor kasi sa kanya lang malaman, iba yung tinuturong project na natapos. Yung project na ginapit ng lisensya niya, actually hindi ginawa. Meron pa kayong ganun eh. Ewan ko po sa kanila po. Yun nga, alam nyo, yung knowledge ko at saka ng team ko ng baha, mas malalim pa sa baha sa Bulacan. Kaya kanina ko pa kayo winawarningan eh. Sige, Henry. Your Honor, kaya ko po na-discover yan, kaya ko po pinatatawag si Engineer JM. Actually po, ako po nag-utos kay JM na bakit hindi nyo makita yung project. Si JM po JM ay is JM Ramos. Opo. Okay. Dati po siyang project engineer po sa planning section po, no? Sabi ko, para ma-verify nyo talaga kung talagang naandyan yung project, yung tao ng construction na in charge, project inspector, saka yung tao mo, puntahan nyo. Kaya po nalaman po yan nung una, may pinuntahan po silang project somewhere in Bustos. Itinuro po nung tao nila, Plaridel po yata, I think Plaridel or Bustos. Tinuro po, ito yung project. Sabi po ni JM Ramos, hindi yan, ako project engineer last year dyan eh. So doon po nagsimula mag-report sa akin si Engineer JM So, po. kinukonfirm mo yung sinabi ko na tinuturo doon sa may-ari ng lisensya,
ibang proyekto para maipakita ang ginawa nila. Yes, Your Honor. Katunayan po, kahit po na itong huli na pinipilit po nila na ipagawa po, hindi rin po maalaman ng mga inspektor kung saan po talaga yung project po, Your Honor. Alam nyo kung yung galing nun yan, ginawa nyo sa mabuti, walang baha sa Bulacan. Hindi nyo ba naisip yun? Ang gagaling nyo, pero kung sa mabuti nyo ginawa, hindi binabaha yung mga kababayan nyo. Kababayan nyo pa naman, taga Bulacan kayo, di ba? Oh. Sige, Senator JB. Siguro tuloy na natin, Mr. Chair. Kanina, nung wala ka pa, Engineer JP, inamin naman ni Engineer Bryce na meron naging ghost projects. Hindi mo ba, ikaw ba inaamin mo na nagkaroon ng ghost projects under your district engineering office? Kasi kayo tinuturo eh. At JP, Engineer JP. Nung nabalita na po sa TV, Doon mo lang nalaman? Apo. Pero ang sabi ni Sally, kayong dalawa, di ba, nung isang nakalang hearing, bago pa mag-assume si Chairman Lacson, kayong dalawa tinuturo ni Ma'am Sally, nakausap niya po doon sa mga projects na supposedly, ang alam niya ginawa, pero hindi niyo ginawa. Hindi. Katulad nga po nung sinabi niya, tinawagan daw po niya ako nung nitong September, hindi naman kahit buksan po yung cellphone niya, hindi po kami nagkakausap. Di po, kinuha. Ma'am Sally, di ba, kausap si Bryce tapos pinasa lang sa kanya? Tama? Opo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, with the indulgence of Senator JV, kanina po tayo pinapaikot-ikot naman itong si JP Mendoza. Magkakasabwat naman. Tinuturo ka ni Ma'am Sally, nakasabwat ka dyan, tinuro ka na nung Engineer RJ Dumasig, nakasama ka, pati si Henry Alcantara, tinuturo ka, kasama ka dyan, at ngayon sasabihin mo sa'yo, wala kang alam, nalaman mo lang sa TV. Nagsisinungaling ka na naman, di ba? Nanumpa ka kanina na you will tell, kailan ba yon? You will tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Ngayon, nagsisinungaling ka. Mr. Chair, may I suggest that this committee will ask this person to show cause why he should not be cited for contempt because of lying before this committee, Mr. Chair. Sige, we're waiting for your explanation. Sir, gaya nga po nung sinabi ni Engineer Bryce kanina, ito po kasi yung tinatawag na in-house contracting. contractor. Kumbaga, ang magkakasosyo po dito, ang Sino-sino? pinamumunuan po ni boss na yung 40% sa share, 20% po si Boss Bryce, 20% po sa akin, at 20% po si Engineer Paul Duya po. So, ibig sabihin, pag in-house, papel lang yun, no? Hindi nagkaroon ng proyekto, kayo lang gumawa. Ginamit nyo yung lisensya ng mga contractors. Hindi naman po sinasabing ghost. Hindi siguro lahat. Apo, Hindi naman lahat ginagawa ghost, pero naman po merong po. pang sports, Apo. yung sinabi ko, at merong pang pamilya. Yung pang pamilya, yung para may maipakita. Yung pang sports, yun yung talagang lahat kinukubra. Tama ba? Hindi naman po, sir. Kumbaga, yun naman po, tuloy-tuloy naman po yung ginagawa. Minsan, di ba, sa laki nga po ng obligasyon, kaya minsan ito lang yung inaabot na trabaho. Kasi kung makikita nga po natin sa breakdown, 25 to 30 ang sa proponent, babawasan ng tax ng 7%, mag-SOP sa opisina ng 8.5%, magbibidding ng 6%, may bayad po sa testing ng 1%, magro-royalty ka pa po ng 3%, may overhead ka pa po. Kung tutuusin nyo po, parang nasa Ilan yung total? Wala nang natira. parang nasa 22 point something na lang po yung matitira sa Kaya kayo budget. nag-ghost kasi hindi na kayang ma-recover. Tama ba?
Ay sasabihin yata si Engineer Alcantara. Your Honor, if we're going to compare po, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng Wawaw, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang naka-assign na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let's be factual po. I'm really asking the Honorable Chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa, bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po nila yung mga dahilan ay ganun, ang dami pong contractor na nakatapos po ng project ng maayos po. Tanging yung lisensya lang po ni SIMS, ni Wawaw, meron naman pong project po si Wawaw na sarili niya po, natapos naman po niya. Yun lang po yung point ko rito. At kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, Your Honor, katasabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo pasensya na po kayo. Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mga ghost project lang pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimulo dyan. Salamat Mr. Chair, po. if I may, with the indulgence of Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa, kung mo sabihin wala kang kanalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake. Sana tinanong mo saan galing ito mga iho? Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon. So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, ma'am, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo man lang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw, Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O kung wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayong lahat. Kasama ka sa kasino eh. O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito. Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. And, Mr. Chair, I think, and I with the indulgence of Senator JB, I will not buy the explanation of Engineer JP Mendoza, Mr. Chair. Therefore, I would suggest that we cite this person in contempt, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Go ahead, Bryce. Yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpan, Your Honor. Bali doon po kasi sa pile of cash na Yeah, okay. Si magkakaiwalay. Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatawa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano kasi ikaw ang district engineer eh. At ikaw rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay... May mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, hindi naman doctored yung photograph eh.
inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor ang nagbabayad sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa kontraktor. Tapos cash pa yung bayad. So ano, nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer? Your Honor, Engineer Alcantara. yes po, after the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit, Your Honor. Siguro, Mr. Chair, tapos na po ang oras ko, pero si Ma'am Sally, dahil ayaw naman ho umamin nila na from Engineer Alcantara to Bryce and JP, kung yung pong ano natin, kung sino yung mas mataas at kung kanino para yung alokasyon, yung pong limpak-limpak na salapi. Ma'am Sally, kayo po nag-deliver doon. Para kanino po ba talaga yun? Yung pong pinakita po ni Engineer Bryce na pera sa lamesa, hindi ko po yun alam. Basta po ako po, pag nakakakolekta po, sinasabi po nila, Sally, pumasok na yun sa account mo. Dalhin mo na dito sa office ko. So yun po, dinideliver ko lang po doon sa office niya. Mismo si Engineer Bryce po ang nagre-receive noon sa amin. Minsan po, pag wala siya, sabi niya, iwan na lang doon sa staff niya. Yung huli po kasi sa staff po niya. O kaya naman po, pag minsan, pag wala po siya, dalhin daw po sa bahay nila sa Santa Maria. So, nagdadala din po ako doon. Anyway, back and forth ito, pero isa lang maliwanag, talagang may kalokohan. So anyway, okay na?